ang PNP ng isang dating palace official matapos nitong ipagmalaki ang mga nasabat na iligal na droga ng Marcos administration at ikumpara pa ito sa nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin natin ang detalye sa balita ni Paul Montibon. Sa inilabas na datos ng Philippine National Police, umabot na sa mahigit na 43 bilyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasamsam mula sa mga operasyon ng pulisya sa ilalim ng Marcos Jr. Administration mula July 1, 2022 hanggang May 17 ngayong taon. Bagay na ipinagmamalaki nila at kinumpara pa sa nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng kanyang War on Drugs campaign kung saan nakarecover ito ng 29.4 billion pesos na halaga ng iligal na droga. Pero tila hindi raw naiintindihan ng PNP ang konsepto ng mga datos ng Marcos Jr. Administration kumpara noong nakarang administrasyon. Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ang mataas na datos ng mga narecover na iligal na droga ng gobyernong Marcos Jr. ay nangangahulugang maluwag ang pamahalaan. Kaya talamak, laganap at walang takot ang mga drogista sa paggamit, pagtutulak at pagbibenta ng mga ipinagbabawal na gamot. Kung totoo na mas marami ngayon ang nasasabat, isa lang ang ibig sabihin niyan. Ibig sabihin, mas maluwag, kaya maraming nakakapasok. Kaya, yung mga addicts nagbalikan. Kasi marami silang sources Marami silang mapagkukunan. Kaya lumalala ang illegal drug trafficking situation dito sa ating bansa. Dagdag pa rito, ang nasabing datos ng PNP ay lalong nagpapatunay na hindi nababantayan ng mga otoridad ang mga pumapasok na illegal na droga. Hindi tulad nung kay dating Pangulong Duterte na hirap makapasok at mag-operate ang mga sindikato ng iligal na droga sa bansa. Lalong nakumpirma na masyado silang maluwag kasi mas malaki ang nasasabat nila. Mas malaki nakakapasok, mas maluwag ka. Hindi mo nababantayan kaya maraming pumapasok. Noon konti kaysa kumpara ngayon kasi stricto noon, nahihirapan sila magpapasok. Bahagi ng ipinagmamalaki ng pamahalaang Marcos Jr. ang drug haul sa Alitagtag, Batangas noong April 2024. Yun nga lang at hanggang ngayon wala pang napapanagot rito kung sino ang nasa likod ng mahigit na 9 bilyong pisong halaga ng shabu na tanging driver lang ng van ang nahuli ng mga otoridad. Ngayong mahigit 1 taon na ang nakalilipas, nananatili pa rin ang katanungan, sino ang supplier ng malaking bulto ng iligal na droga na ito? At para kanino ang nasabing mga kontrabando? Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.